lamang ang maaaring isakay sa sidecar at bawal umupo ang pasahero sa likod ng driver. So ito po ang number 1 rule. Para sa proteksyon ng ating mga driver, please lang, huwag na po kayong magpaupo ng pasahero sa likod. Yung basta papara, sasabit sa likod, huwag niyo po pa, ay, thank you po, thank you. At kinakailangan po na merong plastic barrier sa pagitan ng motor at sidecar para sa proteksyon din ng driver. Pakita nga po ng sample. So ayan, other TOTR guidelines po, talagang isang pasahero lamang at sana doon siya nakaupo malapit sa entrance ng sidecar. Hindi siya didikit doon sa side na pas ng driver. So yan po yung sample, malinaw po ba? Medyo madilim. May yung tarapal nyo, di ba, habang hindi naulan, pwede siya muna yung ilagay nyo sa gitna. Yung tarapal nyo na pang kanan, pwede po muna siya sa gitna. Ngayon, kapag nag-open na po yung mga bilihan, pwede na po tayong lagay ng plastic cover. Or kung ano man po na ma-improvise nyo, basta meron pong protection between driver, meron pong barrier between driver at saka passenger. Opo. So next po. No face mask, no right policy. So, nabanggit na po ni Major Roy. Ngayon po, kaakibat na natin ang face mask sa bawat paglabas natin. So, kung ang pasahero ay walang face mask, ay hindi po natin siya pwedeng isakay. At inihikayat din po namin na yung mga driver kailangan sana naka-long sleeve at guantes. Alam niyo po sa China, number 1 na naging sanhi ng pagkalat ng virus ay pera. Kaya nung po nag-lockdown sila, bawal gumamit ng pera. Nagkataon lang po sa atin po dito, hindi tayo ganun kaseki. Wala tayong Alipay, wala tayong gift card. So, sa kanila kasi kahit mahirap na tao or nasa pinakamababa pa ng laylayan, pwedeng gumamit ng ganun. Kasi centralized sa government nila. Tapos, ito po yung pag-press duty, ang bawat driver kailangan may dalang alcohol sa bawat pagpasada. Sino daw po magpo-provide ng alcohol? Dahil tayo po ay bibiyahe at maniningil na tayo ng pasahe, driver na po. So, syempre protection na naman yun eh. Marami na po nabibilihan kayo dahil bawal na mag-board. Oo nga. Okay po. Anday ko na. Isang problema. Lagi ko nga rito para nabubiguan. Thermal scanning. So, yun. Kinakailangan lahat ng terminal ay may nakatalagang terminal scanner para ma-check yung temperature ng mga driver. Tanong ni Press Joey. So, dahil bumagsak nga ang sektor natin, itong nakaraang 2 buwan, wala tayong koleksyon, medyo mahirap, di ba po? Kaya lang, ayon po sa TOTR guidelines, kailangan po natin mag-provide. So, ang ano ko po, kahit yung major terminal nyo lang, yung pinipilahan ng maraming tao. So, yun. Kung wala po ma-provide, okay lang naman mag-operate tayo kahit wala po muna. Hanggang sa makabawi tayo, pilitin nyo po na makapag-provide po kayo ng thermal scanner. Hindi naman po namin kayo pipigilan agad-agad. Kasi po, yung kanina, sabi ni Major Roy, kailangan thermometer. Sa driver natin, ang thermometer mura lang. Pwede natin i-require sa driver, bumili kayo ng kanya-kanyang thermometer para ma-monitor yung inyong temperature. Eh, how about po yung passenger? Na bago, kaya nga po isinama namin dito yung mga dispatchers. Kasi sila yung may pinakamalaking role sa terminal. Sila yung mag-check ng temperature kapag meron na kayong thermal scanner. So, sila po yung mag-check kada papasok sa terminal. Actually, dapat nga bago pumasada si driver, na-check niya na yung temperature. Pag-umpisa pa lang sa umaga, kailangan na-check na temperature ng driver. Just to be sure, at saka para maging safe po tayo. Tapos si pasahero, bago sumakay sana, ma-check po natin yung temperature nila. Yun po yung initial na dapat natin gawin, pag-check ng temperature, kasi initial na symptoms po ay lagnat. At isa pa, panatilihin ang social distancing sa terminal. Bawal muna ang tong-it, bawal muna ang bilyar. Bawal po muna yung mga sports or katuwaan ng dikit-dikit tayo. Hanggat maaari, para sa pamilya nating mga driver, para sa pamilya nyo, kasi kayo, alam nyo, kayo nakakano sa sarili nyo, pwede nyo protektahan sa sarili nyo.
lumipat na pala si virus kay diabetic na asawa mo. Si diabetic, ang pinaka-number 1 sakit niyan is immune system na humihina. Dahil mahina sa immune system, hindi niya nalabanan yung virus. Ano nangyari kay asawa mo? Ego. Deaths agad. Ganun kalupit si COVID-19. Kaya lagi kong inaano sa atin yung pag-iingat. So, sa terminal, iwasan muna yung umpukan. At eto po, sa contact tracing, kung tayo po, meron tayong monitoring, yung ipinakita ni Colonel Roy kanina, meron tayong monitoring ng temperature, kailangan din natin i-monitor yung ating mga pasahero. So, sa lahat po ng pasahero na sasakay, kailangan po maglista sa passenger log sheet para mapabilis ang contact tracing. Kasi halimbawa, si Rene, medyo mahina na yung immune system niya, bumiyahe siya. Naka-encounter siya or na-expose siya sa positive patient. Nakailang biyahe siya. Tapos biglang nagkaroon siya ng sintomas. Isa po sa i-contact tracing, iti-trace natin yung mga naging pasahero niya. Kasi nag-abot yun ng bayad eh. So nagkaroon kayo ng contact. Diba? Kaya mas maganda po, meron tayong passenger log sheet para madali po natin silang matatawagan. So habang GCQ lamang to itong guidelines na to ay habang GCQ lamang. So, saan na siya makukuha? Pwede po, i-post po namin siya sa Facebook page ng TRU at pwede rin lang po, kung wala po kayong mga printer, pwede po namin siya i-provide sa inyo ng libre. Tapos kung maubusan kayo, bahala na kayo magpapoto ka. Okay po. Next po. Okay, ito pa. Since tayo po ay GCQ means General Community Quarantine. Ano napansin nyo? Community quarantine pa rin. Still, nandun pa rin yung word na community quarantine. Bakit? Anong pinagkaiba sa ECQ? ECQ, ito na yung parang magandang word lang ng lockdown or talagang enhance siya na kailangan maraming bawal. So, general community quarantine, still community quarantine pa rin tayo, yun nga lang, na-relax ng konti. Kasi na-open yung ekonomiya natin. Nadagdagan po ng mga bukas na establishmento, magkakaroon na ng hanap buhay yung ibang mga tao, plus tayo na nasa transportation sector ay pwede na po maghanap buhay, pwede na tayo pumasada. So, ang kailangan naman pong sasakay natin ay may valid na quarantine pass at saka valid workers ID. Ito na po ang magiging ating general rule. Clustering lamang po muna ang maaaring bumiyahe. So, tingin ko, isang tricycle, actually, isang beses lang siya pwede bumiyahe isang linggo para mapagbigyan natin lahat. So, sa pink na Q-Pass, ito yung Monday, Wednesday, Friday. So, Monday, body number ending in 1, 2, 3. Body number ending in 1, 2, 3 ang bibiyahe ng Monday. Ito yung nasa cluster 2, cluster 5, cluster 6, cluster 8, buhay na tubig. So, lahat ng pink quarantine pass holder, body number ending 1, 2, 3, Monday, Wednesday, body number ending 4, 5, 6, Friday, body number 7, 8, 9, 0. Ayan. Pinipicturean pa na. Okay na po picture na. Teka lang, balik mo pinipicturean nila. Sino po ba dito na may hawak ng TODA? Ang lugar ng TODA nyo ay nasa pink quarantine pass. So, yan. Lahat po ng pink, yan po ang inyong biyahe. Opo. Okay, TDHS. Blue quarantine pass. Ayan. Cluster 1, cluster 3, cluster 4, 7, and 9. So, body number ending in 1, 2, 3, Tuesday. Thursday, body number ending 4, 5, 6. Saturday, 7, 8, 9, 0. So, yan. Kapag walang quarantine pass, hindi po natin pwedeng isakay. Dahil baka po
i-entertain po natin yung questions pagkatapos, ha? So, dito po, during lockdown days, kasi meron nagtatrabaho, ito po ay proposal pa lamang. Si e-trike, meron tayong 22 e-trike. So, paiikutin namin siya doon sa lugar na walang nadaanan ng jeep. Para lamang doon sa nagtatrabaho, morning at hapon lamang. Kasi nga po, pwede naman trabaho, di ba, yung mga tao. So, kung lockdown, paano sino bibiyahe? Saan sasakay yung mga workers? So, yun lang. Ito po ay ano lamang. So, still si e-trike sa hospital pa rin, pero magsusupplement po tayo doon sa lugar na walang dumadaan na passenger jeep. So, yun po yung ating magiging mode ng transportation. And, ayan po. Pakita ko lang sa inyo kung ilan yung bilang na nandun po sa record ng TRU per TODA sa ending 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. So, ganyan lamang po sila. Ang magiging total ng bibiyahe sa atin per day sa buong Imus ay... Okay. Susunod na slide. Ayan. Mahigit 2,000 lamang. So, yan lang po ang dapat nakikita sa kalsada during GCQ na tricycle. Okay. Next slide tayo. Oo nga. Mamaya na po, pwede ko na po ibigay. Ipopost po namin sa Facebook yung presentation para hindi po kayo nahirapan. Eto na, ang tanong ng marami, magkano ang pamasahe? Pinapose po namin sa Sanggunian, actually mag-a-advance implementation lamang tayo pero gagawin po ordinance habang GCQ. Meaning, pag naging normal ang sitwasyon, babalik tayo sa dati nating taripa. Pero for the meantime, habang GCQ, ito po muna para hindi naman tayo lugi. Per trip ang pamasahe. Bakit? Kasi isa lang naman ang pwedeng isakay. Diba? So, 20 pesos sa unang 3 kilometro. Tinanong ko si Presidente kanina, okay ba? Hanggang 3 kilometro, 20 pesos. Kilometers. Hindi, within the route na. Natanong ko nga po kayo. Kasi po, di ba, first kilometer, kasi pag-usapan po, malayo malapit. Nag-range lang po kami sa 3 kilometers. Kaya nga po ito, pag ibaba ng guidance, syempre consultation din. Kung sa tingin niyo po ba feasible, ano po ba ang inyong rekomendasyon? Kasi i-recommend din po natin sa SP. Though, yan po yung inapprove ni Mayor. Kasi sa jeep po. Sa jeep, 4 kilometers sa jeep, di ba? Apo po. Kasi sa ngayon, medyo pwede naman po natin i-adjust. Kasi malayo malapit. That additional 5 pesos every kilometer naman. Hindi siya 1 peso, 5 pesos. Hindi mo basa yan? Ano yan? Per trip to ha? 16 sa akin. Bakit sinabi per trip? Sa ano? Sila po may kitain. Okay. Tapos, dapat po muna kayo maingay. Please lang, makinig po muna tayo. Balik tayo lang sa basahin. Ito. Kaya mo ba? Dito sa unahan, hindi talaga kaya ng 3 kilometers. Pwede na po natin i-adjust. 2 kilometers, pwede? Basta po ito per trip ha. Tsaka ipopost mo kasi sa Facebook to. Facebook page ni Mayor. Logi po. Okay. 5 kilometer. Ate Christy. Ay, hindi. Mabigat sa amin mo ito. Nakakatalo na. Mga kasama, hello mga kasama, hinihingi, maya na kayo magkwentuhan para kayo bubulog hinihingi ang consensus nyo, kasi nakalagay 20 per 3 kilometers. Sa taripa natin,
kilometer. Ha? O, teka muna. Pinapaliwanag ko kasi. Tinatanong kayo eh. Satsata kayo ng satsatan. Hindi kayo mag-suggest. Diba? Hindi tayo magkakaintindihan dito. Sa hanap buhay natin to. Although bumaba ang gasolina, tumaas pa ng 2 piso ngayon. Di ba? Pero, mali naman yan eh. Okay po. Tinatanggap po ang Kaya sinabi ko na, pagkakataon. tahimik! Kaya nga po, ito po ay guidelines, pero sa pasahe po, kaya po siya nasa huli. Kasi hindi pa talaga siya final. Yan po yung proposal pa lamang namin. Ngayon, sa tingin niyo po, kung hindi kikita kasi isang beses lang naman bibiyahe, ayaw lang naman po namin mangyari kasi na sabihin na abuso na naman, sasabihin na naman umaabuso na naman tayo. Pero nauunawaan po namin yung kalagayan ng driver, bakit? Hindi, isang beses, isang linggo ka lang bibiyahe. Diba, napansin nyo sa scheduling natin? Kaya lang, unawain din natin syempre, yun namang ano ng mananakay. Unang-una, hindi lang naman tayo naapektuhan. So, kailangan natin mag-weigh ng sitwasyon. So, kaya nga po, ito po ay proposal. Ano po ang ating mapapagkasunduan? Yun po ang ibibigay ko na final sa sanggunian. Okay po, 20 per kilometer. O magkano po additional every kilometer? 5 piso pa din. Pero, ang usapan dito per trip. Per trip, isa lamang ang pasahero. Pero kapag halimbawa, nangyari, si PWD, si senior citizen, sabihin natin kailangan bumuhas ng pera sa bangko. Nakakakuha sila ng special queue pass. At may kasama siya assistance. Ang singilan doon ay 20 pa din. Per trip tayo. Opo. Basta lagi tayong per trip ang singilan. Hanggang 2 lang yun. Assistant ni senior o kaya ni PWD kung kailangan lamang nilang lumabas. Basta sila ay merong barangay certificate o barangay pass na papupuntahin sila dun sa establishment ng pupuntahan nila. Malinaw na po? Okay na tayo doon. 20 per kilometer. Plus 5 pesos every kilometer. Pakisabihan po ang ating mga driver na please lang, iwasan muna ang mag-overprice. Magbe-base talaga tayo sa layo ng tatakbuhin. Kasi lahat tayo special. Kawawa na naman po yung mga pasahero na wala naman talagang ganung trabaho. Okay po? Papaano mamomonitor? Di ba sabi may monitoring na gagawin? Paano yung pumaka dyan sa tabi-tabi? Next po. So, mahigpit muna na ipinagbabawal ang paglalagare at ang kolorum. Kung kayo po ay may kolorum ng membro, huwag na po munang pag-ahihin. Kung maaari, ipatalyepo nyo na lang muna sila. Pero sa bagay, mahirap din dahil wala silang ID. Walang masyadong pasahero. Paano nga yun? Meron kayong magiging pasahero pa-postal. Ayan. Kasi po ang monitoring natin dyan, ano ang i-check? Di ba? Hindi naman lahat tayo ng driver ay hawak ng quarantine pass. Paano sila makakalabas? TRUID. Based po doon sa franchise nila. Pwede pong kumuha ng ID sa atin. Okay. Ito pa ang isang question. Senior citizen na driver. Ayon po sa batas ng GCQ, 21 years old to 59 years old lamang ang pwedeng lumabas. So si senior citizen na driver, hindi po muna natin siya pwedeng pabiyahihin. Pasensya na po, pero sila po ang may high risk na makapita ng virus. So stay at home muna ulit si senior. Po? PWD. PWD, hindi rin pwede. Bumiyahe.
Sabagay ka mo sarili ng terminal eh. Sa Jade po, yung mga koloro, tingin ko kung nasa loob ng subdivision, wag mo na silang palalabasin. Kasi kung hindi nyo talaga sila napigilan at wala nang makain, sa inyo ba, Pres? Ay, sa inyo kasi, gano'n na naman. Kay Jenny, madaming koloro. Pero sa totoo lang, i-discourage nyo muna. Discourage nyo muna sila. Pero kung sila gusto wala, at nahuli, please, wala po tayo. Mga panggabi kahit hindi ka lang siguro na. Ano po meron dyan? Pag may questions po kayo, sa amin nyo na lang i-bato dito para mas magkaintindihan tayo. Kasi tanghali na rin. Ano po? Natanong. Wala po. Tingnan pa ako lang po, yung sa try ng pagkain ko na. Dapat po yung ano. Ilan? Opo. Kasi ma'am, sa kasan po, meron kami dalawang klaseng basic type po. Sa ikap. Kaya ma'am, yun ma'am, ilan po ako hindi masaya po. Okay. Jeep type. Ilan ang jeep type nyo? Marami po yun ma'am. Si E-Drive po, pwede siya magsakay ng dalawa. Same ng jeep type. Dalawa po siya. Sa ikap toda, si jeep type po, pwede natin i-require na dalawang pasahero lang. Ang normal po muna sa kayo ng gym type Marami po. Tapatan sila, dalawang tulog. Pwede man kasi ma'am, kung man pwede po, pwede yung part na masasara ma'am, lalagyan ng plastic na po. Lagyan ng Yung sa harap po, huwag po kayo magpapupo sa tabi ng driver. Huwag na wag po talaga. Sa likod po, tapatan lang sila. Pasensya na po, kasi talagang actually dapat one passenger policy. Since jeep type, malaki naman, pwede sila tapatan. Nasa kabilang isang dulo yung isa, isang dulo yung isa. Hindi sila magkatapat na ganon, ha? Magkaganyan, nakasitan, nakadiagonal. Sir, si GCQ, syempre, alam niyo parang feeling nga namin pinokondisyon lang lagi si tao. Laging 2 weeks lang eh. Kaya lang, hindi natin masabi. Baka sa paglabas ng mga tao, biglang magkaroon ng second wave, papalit tayo sa ECQ. Pero ito po, una, yung batas, lagi po nakalagay sa ano ng batas, 2 weeks. May 16 to 31. Bago mag-31, maglalabas na naman uli ng panibagong guidelines kung dire-diretso GCQ ba tayo o babalik na tayo sa normal na sitwasyon. So, ang ordinance ang ipapasa natin, kailangan during GCQ lamang. Maybe, Opo. tanong lang si Sir. Nabigat po talaga. Sir. Ma'am, itanong lang yung kagaya sa toda namin lang. Kasi nasa... Ano toda po? For the boys na. FTV. Ang terminal kasi namin ginagamit ng Miss Mercury. And then night shift. Paano po kami na... Ano mangyayari sa toda namin? Kaya mo? Yung mga night shift. Meron bang curfew? Sa umaga doon? Pwede naman po, kaya lang, kayo na po yung bahalang umuusap doon sa pipilaan nyo. Wala. Okay naman yun, ma'am. So, ipapanood lang po kay Miss Osen kung sino-sino po yung mga nandun kasi para masabi po namin sa seat mo. Then after po ng meeting natin, nagaradyo po kami sa seat mo para masabi po yung pinag-usapan regarding po sa coding ng tricycle. Okay, ma'am. So, sino-sino yung walang terminal dito sa Along Nueno Avenue? Ertoda, tsaka FTB, ITB. FTV. Ngayon, kung gusto niyo naman, pwede naman kayong sumama doon sa palengke. IPT, saan po ang kanyang terminal? Pili ka sa akin, friends. Kasamahan niyo lang sa palengke. Tingin ko yung walang terminal, sama na sa palengke. Oo. Kausapin niyo na, mag-usap-usap kayo ngayon kung paano yung magiging setup niyo kasi sama-sama na kayo doon sa pili. Kaya lang, yung staging area, make sure lamang na meron kayong staging area dahil ang alam ko, ang sabi sa akin, 5 lamang ang papapasukin sa palengke para pumila. Ang terminal po ang pagbabasihan natin dyan. Saan ang terminal mo?
Pink. Blue. Hindi. Eh di, ganyan pa din. Kung sa yung pagdating araw, nagkakaroon ka lang ng biyahe doon kapag pink. Kapag MWF. Sa SM Center, nagkakaroon ka lang ng biyahe kapag ka PPHS. So, hahatiin mo yung miyembro mo kung sino pipila doon. Parang magulo. Kasi, module eh. Hindi. Hindi po.